na papakita yung modified Widlar computation. Hindi ko pa ipo-post ito, eh. Ito yung Widlar modified. So, well, i-run ko muna, i-restart ko muna yung kernel. Kasi bago na naman ito. Ito yung Widlar modified, okay? Ipo-post ko rin ito para magkaroon kayo ng idea paano ginagawa yung algorithm. Kasi minsan, dito nakakabuhol-buhol sa algorithm, eh. So ito may fill up din ito ng ng consultation table, eh. Okay, now sara natin ito, buksan natin yung Widlar modified. Ito yan, okay. I-run natin. Okay. Ipo-post ko rin ito, no? Siyempre, ito yung Widlar modified. Nagkaroon ka ng transistor dito. Ngayon, yung reverse computation mo, di siyempre, ang lalabas sa iba na. Yung input current mo is IB1 plus IC3. So, IB1, itong dalawa lang. Ito lang, IB1 plus IC3. Alright. And then, gagawin mo dito, yung IC3 mo, alam mo yung ito yung IC3 mo, eh. So, alam mo yung IC3 mo, minus IB1 equals IN. Dito. So, IC3 mo, I1 minus IB1. So, ginawa mo lang ganito. Nimostra mo lang na ganito. Ngayon, yung IC3 mo, gagawin mo IE1. IE1. Gagawin mo. Kailangan mo nang makompute mo yung IE1 mo dito para makompute mo BBE. So, itong IC3 mo, minus IB1 plus IE, multiply mo HFE plus 1 over HFE, magiging IE1. Of course, yung IB3 mo is IC3 over HFE. Kasi, ito yon IB3. So, masosolve mo na yung IB3 mo. Yung BBE3 mo, ayan, logarithm. Ito yung sinasabi ko, maglo-logarithm tayo. Kasi hindi mo nang pwedeng basta ilagay yung IC3 nito at yung IC3 mo, hindi ka naman sigurado kung ano yung IC3 mo at hindi mo rin alam. Okay, so BBE3 equals BBE2. And then, ang susunod, i-compute mo IE2. So, ilalagay mo yung BBE2. Ito ngayon, exponential. Ngayon, yung BBE2 mo, kasi alam mo na IE2 mo, di-divide mo ng HFE plus 1. So, ano yung IB1 mo? IB2 mo is plus IB3, divide ko ng HFE plus 1. Bakit yung IB1 mo? Kasi, ito yung IB3 plus IB2, yun na ito yung IE. So, divide mo ng HFE plus 1, IB1 lalabas. So, nakuha mo yung IB1. After that, kukumpute mo yung IC over IN. Ito naman yung gain modified ng Widlar current, analytical analysis ito. Diretso na. Lahat in terms of HFE na. Ito na yung formula. So, ito ilalabas. So, i-compare mo itong sagot nito with this. Medyo magkalapit sila, eh. Ito, may sagot na agad dito, eh. So, nakikita mo paano ginawa ito. Reverse Widlar. Teka. Reverse computation. Modified reverse computation Widlar. Ito yun, eh. Bakit walang laman? Teka. Wala siyang laman pero meron ako dito. Modified Widlar.
Baka naman hindi mali ba yung nakuha ko? Sandali, Healthy Spice. Sara ko muna ito. Modified Whittler PY. Baka nandito. Mali yung... ito nga, ito. Number 2. Okay. The following are loop. Ito niluloop natin. Una, okay. Siguro mas maganda nakikita nyo itong schematic eh. Okay. Yung schematic medyo lakihan natin ng konti. Okay. Ilagay natin doon sa dulo. At ito naman, liitan ko nandito ng konti. Tago ko muna ito dito ng konti. Alright. So, more or less, makikita mo ito yung nakikita mo yung circuit ito. Okay. IN, ito, IC3 plus IB1. O, tama. IN, IC3 plus IB1. Alright. And then, IC3 is equal to IN minus IB1. Inayos mo lang ito. Ngayon, yung IE3, ito yung 3, okay? IE3 is IN minus IB1, which is actually IC3. Divide mo siya ng HFE plus 1 over HFE. So, ito yung IE3 mo. So, makukuha mo yung IE3 mo. Makukuha mo na ngayon yung BBE3 mo. So, yung IE3 mo, isa-substitute mo dito, sa-substitute mo dyan, makukuha mo yung BBE. Ito, makukuha mo. Okay. Yung BBE2 tsaka BBE1, pareho, equal sila. Pareho sila ng connection eh. Okay. Ito yon. Ngayon, kukumpitin mo yung IE nito, which actually pareho doon. Magpapareho sila doon. Pero okay na, dinaan natin sa ganito. And then, yung IB2 noon, i-divide lang natin na 1 plus HFE. And then, afterwards, yung IB1 mo is IB3 plus IB2. Meron kang IB2 dito, tsaka IB3 dito. In-add mo yung dalawa, dinabay mo ng 1 plus HFE, makuha mo yung IB1. So, yun na yun. Ngayon, alam mo na yung IB1 at alam mo na yung IB1 mo, alam mo na, malalaman mo yung IC3, IN minus IB1. Okay. So, the thing here is, i-compare mo na lang, pag niran mo ito, i-compare mo lang yung IB2 at IB1. And for your purposes, ito lang yung irara natin. Okay? This is modified. Ira natin yan. Okay. Bahaan na natin. Okay. So, sa 0, siyempre, yung IE2, yung IB1, at saka IB2, saka IB3, hindi pwede ko ba malakihan to ng kinakapos na eh. Dali ayan. Kita na nyo lang. Siyempre, IC3 mo, yun to. Yung IE2, ito yung lumabas, IB1 mo, almost 0. IB2 mo ganito, then you compute IB3. After next round, so mababa pa lang yan, maliit yung IB3 mo. Ito, mababago na ito. Ayan, nakita mo,
nagbabago na yung value nito. And then, magpapareho na rin, halos magpareho lang yung IB2 mo at saka IB3 mo. Pero yung IB mo, nagbabago-bago-bago yan, settle down yan dito. So, niran ko lang ng 9. And then you compute this one. Ito yung lalabas na IC2 over IN. Ito yung magiging gain. Okay? So, kapag kinopya mo siya dito, tinignan mo siya dito sa ano mo, ito yung sa algorithm. Ito yung sa analytical, which is this one. 1 over h square. Ano. So, 9980. Dito, 9997. Ngayon, wala pa ito yung ano, wala pa ito sa LT Spice. So, sa LT Spice, pwede natin tingnan sa LT Spice. Okay? Tingnan natin yung sa LT Spice. Kung anong lalabas doon sa open. Mag-open tayo ng Widlar. Widlar ito, no? Current mirror. Open. Off. Hindi ito yung ano, hindi ito yung modified. Tingnan natin sa yung modified. Okay. O kaya, hindi ko pa yata nagagawa. Widlar. Ito kaya. Okay. Ganun din. Mag-open pa ako na isa. Yung O1. Hindi, yung O1 meron ako nito eh. Pero pwede na rin to. Close ko ito. Para ito lang. Okay. Pero isa-save ko muna ito sa I will just call it modified Widlar. Alright. So, lagyan natin dito. Well, may babaguhin tayo dito. Move natin ito pataas. Okay. Sarado natin ito. Alright. Ang gagawin lang natin ito, copyin lang natin ito. Kopya. Ilalagay lang natin dito. Pero, alisin ko yung alright, so pwede dyan. Pwede dito. Alright. Ngayon, kailangan ko ng lagyan ng supply ito. Miski 1 volt. Okay.
Alright, save na naman natin 'to. Nabago na, eh. Ito 'yun. Alright. Tingnan natin ngayon. I-run natin ito. Alright. And then window vertically. And of course, alamin natin yung current dito. IC2. So, ito yung current to dito sa IC2. So, more or less, halos isa lang yan eh. Halos isa lang yung current na yan eh. So, i-divide natin sa ano. Alright. So, yan yun, ano? Yan ang current na yun. Pag nakita natin, ito yung laman ng current. Alright. So, kung kinuha natin ito, Control C, okay. So, tingnan ngayon natin dito. So, para dagdag natin. Following our loop starting with, and then afterwards, sinabi ko, gain, modified current mirror, and then, lagay ko na rin dito para sa 80. So, ang galagay ito, CE, I, C3 slash I, E, August, yun. E to the negative 3, okay? So, yan. Alright, so, i-run natin ito. And then, checkin natin, anong mangyari? Subsection gain from invalid syntax. Bakit? Subsection gain from RT Spice 4 because I did not put any close parenthesis. Kasi wala rin akong open close parenthesis dun. Oh my God. Okay. I'll run this one. All right. And then you can start comparing. Okay. Gain from LT Spice 99. Parang may mali milliampere. Parang mali. Bakit well, in milliamperes, it should be e to the 3. So, bakit ganun ang lumabas? Oh no. I-divide po pala ito ng 100. Divided by 100, makakancel yung E3 to 3. Mali pala kasi yung input eh. Mali. Sorry. Mali. Divide 100. So, parehong milliampere yan eh. Okay, so lalabas dito sa LT Spice. Okay, 0.9955. So, iba-iba yan. Ito naman, 0.9998. Kasi ito naman dito, so 0.999999. So, ito yung sa algorithm, reverse
Ito yung analytical computation. Kasi sa analytical computation, we just use the base current, emitter current, and so on. And avoiding this BBE, ina-avoid natin to. Okay. So, this is analytical. Ito ilalabas sa analytical. 99997. Sa algorithm, uh, ito sa, hindi ito yun. Kasama pala ito. Ito yung in-avoid natin. So, 99980. Tapos kapag kinuwenta natin ito, 0.999959016. Ito lumabas. Okay. Kung gusto mong kwentahin ito ng medyo sophisticated ng konti, pwede tayong gumawa pa rin dito ng isang tinatawag na dito yun eh. So, gawa ko ng isang ano dito, yung pwedeng voltage. Wala nang problema yung voltage. Gawin natin dito. And then, pwede rin gumawa mo ng ilagay ka na isang resistor dito. Walang problema. Lagay natin ito isang dito. Connect lang natin yan. Arbitrary function lang ito eh. Sa multi-sim, parang ito yung oscilloscope. Pero ibang klase ito eh. Kasi iba approach kasi ng linear technology. So ano yung kukwentahin ko dito? Well, sometimes kukunin mo yung current dito, yung I1. So sasabihin mo dito ngayon, ratio lang naman to eh. So don't mind the units. So sasabihin ko lang ito na I current ng I1. Alright. So yun ang current. And then i-divide ko siya ng IC, pero ito AQ2. Yun. So that means yung B is current ng I1, baliktad. Baliktad. Dapat ito IC Q3. 3 ba? 3. 2. Q2. So, the current through the collector current through Q2, collector current to Q2 divided by input current I1. Yun ang ibig sabihin ito. Yun. Alright. So, okay. I-run natin. Run. Alright. Ano yung... wala akong value ng R. Okay. Lagay ko lang ito ng 1 ohm. Para hindi na lalabas. Okay. If I run this one, alright. And then I take this. Anyway, current din yan. Pwede kong kunin yung current. Yun. 0.99. Kaya lang, sobra liit nun. 0.999590. Alright. So, kamukha lang ito nito yun. And then, yun. Alos pareho lang sila. Nagkaiba lang ng 24. Ito kinumpute natin dito eh. Alright. So, you can do your gain here. Yung B1 mo. So, IEQ2, the other one is I
R2. So, current dito. Then, paano yung IR2 ko? Tama yun. Okay. So, yung 0.99, yun ang lalabas na gain mo. So, that is the implication. Okay. So this is your what we call the LT spice. So you have three ways to check your work. You create your own algorithm. Okay? One, create ka ng algorithm. Then to check your algorithm, you can use analytical. So you compute the HCP and so on, analytical. And then the other one is simulation. You use the LT spice. And of course, the answer for all of the three may not be the same. That's why you need to use your common sense judgment na pwedeng yung computation are just estimate pero yung simulation circuit is more of actual. So, ganyan yan eh. Itong transistor na ito are not perfect. Meron siyang base resistance, meron siyang collector resistance, at mayroon siyang other parameter not mentioned. So that's why mababa yung kanyang paglabas ng gain. Alright. But this gain is much better than the previous one na sinasupply dito and so on. Doon sa Widlar. Okay? So this one, I will save this one. Okay? And then maybe I will open the other one. Yung isang Widlar na hindi modified. Okay? So, ito yung lalabas ng Widlar na hindi modified. And gagawan din natin ito ng ganito. Okay, so pwede natin kopyahin ito para madali. Punta tayo dito. Kopyahin natin ito. Lipat tayo sa kabila. Lagay natin dito somewhere. Alright. Ngayon, nagkataon, ito yung mas maganda pag parehoin natin yung value eh. Actually, 100 milliampere. Okay. Alright. So, palitan lang natin ito ng Q2. Okay. Q1. Kasi Q1 ang ginamit natin doon eh. Q1. Alright. Yan. So, ito, i-run natin ito. So, na-run lahat. Okay. So, tingnan natin yung gain niya. Okay. Bakit kaya sobrang laki? IC Q1 divide IE1 milliampere, ito tama naman to siguro. Okay. So, I think it's time. Teka, IE1, ICQ1, BB1, 1 ohm resistor. This one is ICQ2, ICQ1. Tama naman to eh. 3904. Para silang 3904. Ito, 0.99995. Di-divide mo ng 1,000. Ito, kailan bakit mas malaki? Ano kaya nangyari dito? Well, checkin na lang natin ito later, okay? Iba ang magka-result ito, okay? Alright, so we're done. And
hoping for your result. Okay, just concentrate on the other subject and wala kayong exam sa akin. Ang exam ninyo, ito ng task. Alright? If you have problem, please send me an email. We can arrange a special session kung meron kayong problema. Alright? So, I hope dito sa pagsosolve natin ng algorithm, you will learn something in design. Siyempre, to understand the system, you need to do reverse computation, and then maybe later on we will design. So, I'll give you the material for the Wilson. You can experiment with Wilson, and then we will now engage and maybe show you how the Wilson works, and then we will go with 741 operational amplifier. So, IC design na papasukin natin dito. Okay? So, thank you very much. And class dismiss. Have a good night sleep.